Pag-ibig ko sa Diyos, hindi sa tao. May mga bagay sa buhay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika, mga desisyong hindi base sa damdamin o kagustuhan, kundi sa tahimik at matibay na panawagan ng Diyos. Ako ay isang ina, isang babae na dumanas ng maraming sakit, literal at emosyonal. At ako rin ay isang lingkod ng Diyos, hindi sa pulpito, kundi sa gitnang tahanan, sa gitnang isang pagsasama na hindi ko pinili, ngunit pinili ng Diyos para sa akin. May asawa ako noon. 10 taon kaming nagsama, ngunit sinabi sa akin ng Diyos na kailangan mong mabuntis para makakilala sa akin ang asawa mo. Akala ko siyang tinutukoy, ngunit hindi pala. Sa huli, ako ay dinala ng Diyos sa isang panibagong daan, isang daang hindi ko kailanman inakala. Dati kong katrabaho ang kasalukuyan kong asawa. Isa siyang Muslim, may edad at may asawa na. Noon, wala akong interes sa kanya, lalo na't iba ang kanyang lahi. Pero nagsalita ang Diyos sa puso ko paulit-ulit niyang sinabi na makipagrelasyon ako sa kanya. Tumutulak ako. Nagtanong ako, Lord, bakit siya? Bakit ganito? Pero ang sagot niya ay malinaw, hindi ba't lahat ay tumatanda rin? Dahil sa pagtalima, hindi sa pagnanasa, ako ay sumunod. Hindi dahil mahal ko ang lalaki, kundi dahil mahal ko ang Diyos. At doon ko nalaman, ang dasal pala ng lalaki magkaroon ng anak at ako ang kasagutan ng Diyos. Hindi ako ang simula ng kwento nilang mag-asawa, pero ako ang naging daan para maranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Ako ngayon ay pangalawang asawa, kasamang nakatira ng unang asawa ng aking mister. Ako ay may cancer. Marami akong isinakripisyo, pamilya, kaginhawaan, sariling kagustuhan, pero hindi ako umalis. Kasi alam kong hindi tao ang dahilan ng pananatili ko, kundi ang Diyos. Ginamit ako ng Diyos, ang aking katawan, ang aking sinapupunan, ang aking pananampalataya para sa layunin niya. At kung darating ang araw na ako'y aalis sa lugar na ito, alam kong Diyos din ang mag-utos noon. Ang hiling ko lang na bago ako mawala sa buhay ng mga taong ito, makilala nila ang Diyos na dahilan ng lahat ng ito. Kung makakalimutan man nila ako, ayos lang. Basta huwag nilang makalimutan ang Diyos na siyang nagmahal at nagpala sa kanila sa pamamagitan ng isang tulad kong mahina, makasalanan at hindi karapat-dapat, pero piniling gamitin ng Panginoon. Hindi ako narito dahil sa pag-ibig ko sa tao. Ako ay narito dahil sa pag-ibig ko sa Diyos.